Isang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Tabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350. Napapanood din tayo sa ating live stream sa pamamagitan po ng untvweb.com at sa ating Facebook Live. At tayo po ay napapanood din sa ating 1,360 satellite monitoring centers sa buong kapuluan. Ngayong araw, kagaya po ng aming ipinangako sa inyo, binibigyan natin ng pansin sa mga pagkakataong kagaya nito yung ating mga national candidates na makilala ninyo, makausap ng iba na nandun sa ating mga remote points at malaman ninyo ang kanilang mga saloobin, mga balakin at mga intensyon na gusto nilang magawa kung sakaling sila'y papalari na maging senador ng ating bayan. Mas mainam na ho ika nga yung na didinig ninyo silang nagsasalita, hindi lamang doon sa kanilang mga meeting de avance, kundi sa mga ganitong klase po ng mga palatuntunan. Nanungkulan ito bilang mayor ng Tagaytay City sa loob po ng 9 years. At bago po siya naitalaga at nakilala bilang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Matapos po na hindi siya pinalad noong nakaraang senatorial race noong 2016, although meron pang nakabinbin na appeal dyan na ngayon ay naka-freeze. Parang dahil may usapin ho yung 13 and 12 eh. Nai-appoint po siya bilang Presidential Advisor on Political Affairs ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayong darating nga na 2019 elections, susubok siya ulit. At biruin nyo, ika nga gahibla na lang eh. Muntik na eh. Muntik na eh. Kaya lang nagkaroon ng iba't ibang mga usapin. This time kaya ay makukuha na niya ang pwesto sa Senado at ang kanyang inaasam na panalo. Panoorin niyo muna po ito. Si Tolentino is with me because I like the way he is, his character and everything. And if by chance he would run again for senator, you do well. You do well if you get him as one of the senators. Mahusay magtrabaho. Ganito kakumpiyansa si Pangulong Rodrigo Duterte sa kakayahan ng ating panauhin ngayong umaga. Kaya hindi na rin katakatakang personal siyang inendorso ng punong ehekutibo para iboto ng taong bayan sa posisyon ng pagkasenador sa darating na halalan. Ang ating bisita ay walang iba kundi si Attorney Francis Tolentino. Kilala siya bilang dating chairman ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sumabak noong 2016 senatorial race, ngunit hindi siya pinalad na makuha ang posisyon. Matapos nito, naging bahagi naman siya ng gabinete ng punong ehekutibo nang italaga siya bilang Presidential Political Affairs Advisor. Ngayon, muli siyang susubok upang makuha ang isa sa mga pwesto sa Senado. Ang tanong ngayon, kumpiyansa kaya siyang makamit ang inaasam na posisyon, lalo na at isa siya sa binigyan ng punong ehekutibo ng buong suporta nito? Sa katunayan, sa naging talumpati ng Pangulo sa kanyang kaarawan kamakailan, muli nitong binanggit na karapat-dapat si Tolentino para sa boto ng taong bayan dahil sa sipag at dedikasyon nito sa kanyang trabaho. Alam mo, gusto ko talagang masenador si... Wala kayong lugi dito. Honest worker, tapos may credentials, abogado. Ano po ba hanapin mo? Silent worker, hindi mayabang. You need Tolentino. Yan, mahirap hanapin yung dedication. Yan talaga na in love sa trabaho. Kung papalarin sa pagkakataong ito, ano ang kanyang mga gagawin para sa taong bayan? Papaano niya patutunayan sa Pangulo at sa mga Pilipino ang tiwalang ibinigay sa kanya? Let's welcome to the program former MMDA Chairman and Presidential Political Advisor at ngayon po ay senatorial aspirant for 2019 elections, Attorney Francis Tolentino. Morning, sir. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Malaking bagay na malaman din ng ating mga kababayan yung latest sa inyo at maging doon sa development ng inyong
awareness. Nasa number, ano ba kayo ngayon? 17, 18? 16. 16. Meron 16. pong 12, merong 15, may 16. Pero yung huling SWS, parang 16 yon kasi si 17, walang between 15 and 17. Yun ho ay ginawa ba yun after nitong... After. Pero meron ding isang survey firm na 9. So iba-iba yung iba-iba yung kinalalagyan. Lumilitaw. Oo. Minsan naman kasi, depende din sino nagpapasurvey. Pero ngayon ho, nakita ba ninyo na very significant yung endorsement sa inyo? Kasi na 3 pa lang kayo halos na talagang officially ay ini-endorse ni Presidente. Si Bato, kayo, tsaka si Bongo. Oo. Bagamat nagkaroon na ng endorsement, hindi pa ho na dadaanan yun ng survey. Yung post-survey po yung naging endorso ng Pangulo. Kahapon meron na naman ho uli sa isang pagtitipo ng mga barangay sa Cuneta, Astrodome sa Pasay. So siguro malalaman po yan sa susunod na survey period. Pero when you decided to run again, kasi sinasabi nila na it seems na parang ang logical thinking daw po ay you have abandoned already your petition doon sa hinahabol ninyong panalo ni Senator Laila de Lima na nag-12 at kayo kasi yung close na 13 ano? Na konti lang yung margin kaya pinagprotesta kayo. Ano ho ba yun? Talagang kasi inabandon na ba ninyo yun o paano ho ang... Alam niyo po, nung nag-file ako ng petition to suspend proceedings, sumuporta sa akin si former COMELEC Chairman Brillantes. Ang sabi po niya, tama daw yung ginawa ko na hindi ina-abandon. Okay. Kasi hindi pa naman tapos yung termino nung pinaglalabanan namin ni Senator De Lima. At sa aking pananaw, may sufisyente naman akong ebidensya na para patunayan. Kaya lang po talaga matagal. Ang tinutukoy ko po rito ay yung halimbawa yung privilege speech ni Senator Soto 2 beses na sa Senado at kompleto po ako ng transcript doon. Yung testimonya ni Attorney Glenn Chong. Si Attorney Glenn Chong po, testigo ko po yun eh. At yung pagsanib sa akin na NAMPREL na tama daw yung sinasabi ko at maging yung early transmissions noong May 8 kasi May 9 po yung eleksyon. Yun din sinasabi ni Senate President Soto na May 8 ay nagbabato na ng boto para kay Senator De Lima. So pagpasok sa May 9, hindi na tinatanggap yung ibang boto. So may mga documentary evidence din po ako. Halimbawa po yung oval na shape noong sa balota na sinashade natin, nung nagkaroon ng digital photo, ay naging square. Ganon din po yung sinabi nung isang buwan ni former governors ng Sulu sa Kurtan na isa raw ako sa mga dinaya. So, bagamat marami na ho yan, hindi ho kakayanin hindi umabot nitong 2019 election dahil hindi naman siguro kasalanan ng SET na talagang ganon kabagal, kaliwag po yung proseso dahil pinagbibigyan din siya. Pero ang kino-question ko po rito, sa lahat po ng naging election protest, yung Zubiri versus Pimentel, itong Bongbong Marcos versus Leni Robredo, ang hindi ho alam ng sambayanan, si Senadora De Lima, hindi ho nag-file ng counter-protest, nakalimutan. So yung unang kinwestiyon ko rito, dahil hindi nag-file ng counter-protest, dapat ako na lang yung dinidinig doon, napadali. So ang naging question ko rito, bakit hinahayaan pa siyang mag-file ng kung ano-anong motion na nakaka-delay din? Dahil practically, doon sa hindi niya pag-file ng counter-protest, ang ibig sabihin, yun na lamang mga pleadings ko ang dapat dinggin. Dahil parang ang sinasabi nyo dito, hindi ka na party dahil hindi na ang inirereklamo ko lumalabas, hindi naman ikaw. Basta per se, kung hindi yung nangyaring dayaan somewhere else. Para po sa piskalya, yung hindi ka nag-file ng counter affidavit. So yung affidavit na lang nung nag-complain, yun na lang po ang titingnan. So doon kami nagkaroon ng questionan, pero kung talagang re-resolbahin po yan, baka umakyat pa ng Supreme Court, lalong magtatagal po. Baka ho, taon din yan, mawalang galang na sa Supreme Court. So, doon po na-center yung diskusyon namin. So, iba yung Zubiri versus Pimentel, pero ang nire-relate ko naman po doon sa Zubiri versus Pimentel,
kaya po nakaupo si Senator Pimentel ay Senator Zubiri has the decency to resign. So, hindi ho natapos yung protest doon, yung bilangan. On the same day, the following day, nag-oath na si Senator Pimentel. Pimentel. So, ang sinasabi ko, kung using that same precedent, kung magre-resign po si Senadora de Lima, mag-oath din po ako. Pero sa takbo po ngayon, kahit po nasa piitan siya sa ibang charges naman, mukhang hindi mag-resign. Kaya napilitan po ako mag-file uli, knowing fully well the consequences. Maaring i-dismiss ng SET yung kaso dahil tumatakbo na nga ho uli ako. And Which is possible yun. Parang sabihin ni SET, moot and academic na to. Parang gano'n. Dahil parang tinanggap na ninyo na, parang inabandon na ninyo yung petition na yun by filing your certificate of candidacy for this election. pero ibabalik ko rin po muli doon sa hindi siya nag-file ng counter-protest. So parang tinatanggap mo yung laman ng pleadings ko eh. Kasi hindi mo na kinounter unlike yung Bongbong versus Robredo case, may counter-protest. So ipinapaubaya ko na po muli sa taong bayan kung ano yung ultimate decision nila sa paglahok po ngayong 2019. Kung ano po yung magiging resulta po nito, kung papalarin o hindi, nasa kanila na po yun. But what would be the difference now? Kung naging, ang feeling nyo kaya kayo nagpo-protesta nitong nakaraan, naging biktima kayo eh. Opo. Yun ang inyong paniniwala. At ang pagiging biktima ninyo ay nandun sa sistema noong ating halalan, yung paggana noong mga makinarya ng pandaraya. Hindi nyo ba iniisip na iyan ding sistema na yan ang dadat na ninyo ngayong eleksyon na ito? Tama po kayo. Siguro paalala ko lang sa ating mga kababayan, sa mga nanonood, nung 2016 po, yung allegations ko po ng pandaraya, nagdulot po ito ng pagpa-file din, bukod doon sa ibang bagay, ng impeachment proceedings against former Chairman Andy Bautista. Doon po sa Committee on Justice, nag-decide sila na hindi dapat i-impeach, pero ni-reverse po yun ng plenary. He was eventually impeached by the House of Representatives. Hindi lang po dumaan sa trial sa Senado dahil nag-abroad na siya. At inunahan niya po ng pagre-resign. Opo. So hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Surprisingly, isa po sa mga hostile witness na kinukuha namin is a certain Director Ferdinand de Leon ng COMELEC, head ng Information Technology Department. 2 weeks before he was about to testify kasi meron ng sabrina sa kanya, we got a note from his lawyer that hindi na siya makakarating because he already resigned. He resigned at the age of 43. Career official. Siya yung head. Walang sakit, hindi retire. Late pa yung anak. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita kung nasaan siya. So, yung agam-agam na baka maulit yun, nandun din pa ho yun. Pero naniniwala po ako na may bagong administrasyon. Siguro yung pagkakaiba noon at ngayon, noon po I practically ran as an independent. I have no sample ballots for that matter, except in Cavite and in Davao. Wala po akong watchers kahit saang presinto. So, sa ngayon naman po siguro, may lapian ako. Baka naman may sample ballot. So, yun po yung nakikita kong pagkakaiba. At yung ating mga kababayan, siguro, aware naman sila dun sa nangyari noong nakaraan. Kasi nga, ang sinasabi, si Pangulong Duterte nabawasan pa ng 5 million votes noong nakaraang halalan. So, I leave that to God. I leave that to fate. I leave that to the will of the Filipino people. Kung ano po mangyayari ngayong Mayo 2019. For the record, anong political party po itong nagdadala sa inyo ngayon? PDP ho. Ang PDP. Opo. Pero nanggaling kayo, umalis kayo sa LP. Hindi po ako naging LP. Hindi ba kayo talaga naging LP? Noong papasok pa lang papasok sa campaign period noon, hindi na ho, kahit tingnan niyo po yung records ng COC ko noon, independent po ako. So from the very beginning, Opo. talagang Independent po yung final So ko. it did not happen after the controversy noong mga Nag-resign na po ako ng sa MMDA. Oo. Natatandaan nyo, I resign. Sabi ko, kung talagang wala na kayong tiwala sa akin, magbibitiw na ako. I will pursue my political plans even alone. That's what I did. Nag-team up po kami ni Presidente Duterte. Maaga pa sana, pero
nagkaroon lang ng, kasi tinakbuhan niya mayor eh. Mm-mm. Tapos nagpalit na lang siya. So, nung nag-mayor po siya, practically, ako na lang mag-isang tumatakbo. May ikot po ako ng buong bansa. So, kahit tingnan niyo po sa record, independent po ako noon. I have never joined any party during the 2016 elections. So, ngayon lang po ako magkakaroon ng lapian, yung PDP. How did you get to know the president? Ay, matagal na po. Mayor pa ho ako, mayor din siya ng Davao. When I was formerly president of the League of Cities of the Philippines, he was one of those who voted for me. So, modesty aside, ang sabi ko, 2 beses na ako na iboboto ni Presidente Duterte nung Mayor's League at saka nitong senatorial. Siya, 1 beses ko pa lang naboboto yung presidential. So, 2-1 na yung score namin. I've known him for decades sa mga pagmumotor-motor and as a local official. Papasyal-pasyal din ako ng Davao. Siya naman, napunta rin ng Tagaytay. Si Mayor Inday, alam ko, nag-aral din yan sa malapit sa Tagaytay. So, matagal na po yun. Matagal na po yun. Pero ano ang hindi alam ng ating mga kababayan na gusto nyo iparating sa kanila para dalhin kayo talaga at makasiguro na kayo hindi na kayo malagay doon sa balag ng alanganin? Kasi kung nandun ulit kayo sa 13, baka makakaladkad na naman kayo pababa pagka nagkataon. At least medyo umakyat na kayo nung medyo sigurado na. Ano ba hindi namin alam sa inyo? Siguro po yung modesty aside, ayoko naman makasakit sa iba. If you will look at my records, hanggang sa ngayon, I've been a mayor for several terms, MMDA chair. Hindi po ako nagkakaso sa ombudsman. Kahit isa. Hindi po ako nagkaroon ng kaso sa... Ano yun? Ay, ibig sabihin ba nun, magaling kayo magtago? O... Hindi naman po. Hindi po. Ibig sabihin, the records will show na kahit sa piskalya, I can have certifications to show. Wala naman po sa ano yun. I don't want to compare myself with... Siguro yung nakita nyo naman yung trabaho ko nung MMDA. 4 na oras na lang yung tulog natin. As a lawyer, I think I can provide meaningful and quality legislation without relying on staff work. Siguro kaya kong magsisiin yung mga may kinalaman sa paggawa ng batas. Opo. Pero kasi lawyer kayo eh. Pero ang pinanggalingan ninyo ay executive. And 9 years yun na nanungkulan kayong mayor. Now, it's going to be a leap to legislation. Anong nakikita ninyo? Mas okay ba ang mapunta kayo sa legislation kaysa sa legislature kaysa sa executive? Alam niyo po yung ang batas baliwala po kung hindi na i-implement. Papatupad. Correct. Oh. So yung kung meron kang background sa pag-i-implement, matatahi mo po 'yan eh. So yun yung pinanggalingan mo, bakit hindi na i-implement ito? Ano yung naging loophole nito? Doon naman po sa paggawa ng batas, palagay ko, sabi ko nga modesty aside, hindi ho alam ng iba na mahirap na magbuhat ng sariling bangko na malalim po yung pag-aaral ko sa batas. I have authored several books. I have taught in several law schools. I have a Master of Laws in Environmental Law and Public International Law. Yung sa doctorate ko po sa laws, yung thesis na lang kasi na-busy na po tayo. So I have immersed myself in the study of law for quite a time, and the combination of my executive experience, which is grassroots based, I think will again, modesty aside, will fit well in a legislative role. Kasi alam na natin kung saan yung Mga butas. Yung butas. O kasi kagaya nga ho, no, nanggaling kayo sa executive. So naniniwala kayo na marami talagang hindi na ipapatupad na batas ng tama. Opo. Oh, papaano ho ngayon yon? Magiging legislador kayo. Marami ng mga batas na hindi na ipapatupad, tapos magdadagdag pa kayo ng batas. Hindi po. May mga hindi talaga maipatupad kasi wala sa batas. Hindi tama. Bigyan ko ng halimbawa. Oo.
ito hindi alam ng mga taga Metro Manila. Siguro kayo po, kabisado nyo sa mga disaster preparations Correct. natin. Oo. So tayo po yung nagbalangkas noon ng yung contingency plan in case an earthquake would hit Metro Manila in 7.2. At yung mga bagyo, baha. Pero kung titingnan nyo yung batas, yung the law creating the NDRIMC, yung MMDA chairman, hindi naman member ng NDRIMC. Nakalimutan po nila yon. Ang nangyari po noon, parang siniksik ko na lang yung sarili ko sa NDRIMC dahil importante yung Metro Manila. We have to change that law. We have to amend that law. Yung karanasan natin sa Metro Manila, sa paglabas ng studio po ninyo, kita na kagad yung traffic. So, a lot of other laws would have to be amended and probably fine-tuned to make it more realistic on how to solve our existing traffic mess na dinaanan ko rin. So, walang power yung MMDA over LTFRB franchises. Walang power sa repair pagpatakbo ng LRT, MRT. Yung single ticketing system, inimbento ko na lang yun noon nung panahon ko. So, ang dami, dito lang sa Metro Manila, ang dami nang makikita natin na pwedeng solusyonan ng mga batas dahil sa nakita kong karanasan noon as MMDA chairman, for instance. Bukod pa yun sa pagiging mayor ko nung mahabang panahon po. But of course, meron kayong area of concentration na kung sakali, yun talaga yung maring gusto nyong gawing target na doon kayo magpo-focus in case na kayo mapunta sa Senado. Siyempre, you will be championing something na lalo na nga sabi niyo, with all those experiences, tayo nagka-collaborate pa tayo sa iba't ibang mga, pati ang mga shake drill na pinasimulan ninyo. Will you be focusing on that or you still have other things in mind na yun ang mas gusto niyong tutukan sa Senado? Marami po Kung if I will really, meron din po ako, I'm a one-star general then, modestly aside sa Army. So, marami po mining, environmental laws, urbanization, even yung tubig natin ngayon alam niyo po ba, next week ata, tataas na yung presyo ng tubig sa Metro Manila. I have been opposing and I have written MWSS last week before New Year na ano yung dahilan, ba't binigyan ng MWSS ng clearance ang Maynilad at Manila Water na itaas ng 15 pesos ang tubig ngayong Enero para sa Metro Manila, Bulacan, and Cavite residents. Walang public hearing. So, isa po yan sa mga isusulong natin kasi by 2025, kukulangin na po ang tubig sa Pilipinas. So, yung pagtataas ng MWSS ng pagbibigay ng clearance sa Maynilad, Manila Water, magpapalakas ng loob sa mga water district sa buong Pilipinas, pwede pala tayong magtaas. Yung batas po doon, pwedeng baguhin. Alam niyo yung batas doon, nakalagay, the basis to increase the water rates is inflation. Sabi nila, nung December, nag 5.1 na yung inflation rate natin, bumaba. So, ang sinasabi ko ngayon, kung ang basis nyo to increase the water rates is inflation, the result will produce more inflation. Kasi magbabayad na naman yung sa... Hindi ko maintindihan ho yun. Siguro, hindi ako makaka-focus lang siguro doon sa traditional tag sa akin na as MMDA chairman. There are other matters which I can be of help. Ano ba ang slogan nyo ngayon? Kasi di ba usually may mga tagline yan na ginagamit. Ano bang... Yung toll na lang po ang ginagamit ko okay. Yung toll na lang po for easy recall. But dahan-dahan kayo doon. Baka maging troll lang dating nun. So, toll pa rin ang gamit ninyo. Pero anong nakakabit doon sa toll na yon? I think the L would modesty aside again, equate with leadership. I think I have shown what it means to handle a big urban area similar to Metro Manila. I think I have shown the dedication and passion to be at the forefront even in crisis situations. Kasi kahit nung tapos na po ako sa MMDA, ako pa rin yung nag-handle nung Mayon volcano crisis wherein we had
zero casualty rate. I handled recently yung Ompong, although merong nag-landslide na nakakalungkot doon sa Itogon, Benguet, at saka sa Naga City, Cebu. Pag inano mo po lahat yon, pag binalangkas mo po lahat yon, it will zero in on how government should provide compassionate governance. Hindi lang yung routinary DSWD, bigay ng mga relief items. So, yun po yung nakikita kong kung sakali papalarin na pwede kong maging role. Kasi tol is more brotherly, di ba? Yes. Parang ganun po. Tawagan ng mga tol. Opo. Parang tol, Tolentino. Di ba? Tolentino. Pero anong biggest learning ninyo? Kasi for sure, nag-assess kayo dun sa nakaraang pagtakbo ninyo at tinignan ninyo yung mga aspects at paano, bakit nangyari yung mga ganon na dumating nga sa kayo nagpo-protesta na dapat ninyong i-adjust ngayon sa inyong pagtakbo. Ano ba yung biggest learning na yun or mistakes that maybe you have done dun sa nakaraang pangangampanya at doon sa pagbabantay? Ano ho yung adjustments na yan? Siguro na nga, isa na rin ho yung wala akong wala akong Partido. lapian, wala tayong tao sa ground. At siyempre, alam nyo, ito ngayon ko lang mababanggit nung mga panahong yon, yung mga dati kong kakilala na kahit mga local officials, nung nalaman na independent ako, parang umiiwas pa sa'yo. Okay. Kasi hindi So, ka... may mga May ganun ho, merong ganun eh. Merong nag-shy away sa inyo. pupunta ka sa isang munisipyo o city hall, si mayor na nanghalian pa, gano'n. Doon ka na ng 2:30, hindi pa rin nabalik, yung mga gano'n. Natural yun kasi hindi ko alam kung may direktiba na iwasan ako o talagang hindi ako bahagi kasi ng administrasyon noon. So, nakakalungkot yung mga gano'n. Pero palagay ko naman po siguro, hindi na mangyayari yung kawa-awa ka ngayon na halos, dati halos basang sisiw sa limpusa ka. And yet, nagpapasalamat pa rin ako kasi nag-number 13 pa rin ako eh. Nandun pa rin yun kahit nag-iisa ka. Nakaranas po ako ng motorcade, kainitan ng araw, yung ibang local officials, hindi ko na mabanggitin yung lugar, nung sa starting line, wala na eh. Kasi ayaw ma-identify sa akin nung iba. So, yun yung mga nakakalungkot. Those were the lessons. Lessons of life yun, pero part naman ng human nature yun eh. Para kang sakit na iniiwasan. Parang pinandidirihan. Opo. Nakakalungkot yun, pero kasama po yun sa Reality. pagsubok. And especially reality of politics. Opo. Pero yun hong biggest frustration ba nyo as a mayor? Anong nakita ninyo na pinakamalaking parang doon kayo na-frustrate sa 9 na taon ninyo? During those days, talagang maliit po yung ira, maliit yung pondo. Pero looking back, kung kahit kayo po, when I started as mayor of Tagaytay, 3 lang po yung restaurant eh. So ang Tagaytay po ngayon, isa sa pinakamaunlad na lungsod na sa Pilipinas. Daming nagtatayuan pa kung Yung mga building, nakita nyo ho? So sinasabi nila, matraffic na rin sa Tagaytay. Ganon. Ito, malihis ako ng discussion. Sinasabi ko naman, unlike here, dito sa harap ninyo, pupunta ka ng Makati because you have to work. Punta ka ng eskwelahan, dadaan ka ng Espanya, matatraffic ka, you have to go to school sa University Belt. Yun talaga yung ruta mo eh. You have no choice, pupunta ka ron. You go to Tagaytay. Kaya nagtatraffic kasi may turista. You have the freedom of choice. You can eat in Makati, why go to Tagaytay? You can spend your vacation in Baguio, why go to Tagaytay? Because you love the place eh. You love the development there. You're probably excited with what you're supposed to see in Tagaytay. So yun po yung dahilan kaya may traffic kasi because people voluntarily go there to explore Tagaytay. Pero yung pagpunta naman natin dito sa mga trabaho natin, sa eskwelahan natin, wala tayong option eh. Kailangan natin po. Doon sa Tagaytay, you have the option. You have the option to visit Boracay or other places of interest. So yun po yung, hindi po frustration yun. Yun po yung may pagmamalaki ko na people has grown
to love Tagaytay as I envision. Even when I was a child, nagdo-drawing na ako nung bata ako eh. Wala lang yung sketches, dito dapat magkaroon ng hotel, dito dapat yung city hall. Ngayon, Pero ano hindi nyo nagawa doon sa Tagaytay within the 9 years? Yung na sana gusto pa ninyong magawa. sa ngayon, parang okay pa naman eh. Siguro, yung lapad ng karsada, wala tayong magagawa. Ganun yun. Parang pero yun, ganun lang. Although, yung brother ko, may mga bypass roads na ongoing yung construction ngayon. Siguro, hayaan na lang natin yung taong bayan. Sinasabi ko minsan, pag tinatanong ako, ano yung gusto nyong maalala kayo? Ang sinasabi ko, people should remember me not for the things that I have done, but for the things that I have failed to do. So hayaan na natin sila kung ano yung hindi ko na nagawa po doon. Siguro naman, tayo yung unang, modesty aside again, nagtayo ng unang libreng kolehiyo sa Tagaytay, libreng ospital, kauna-unahan na mga pabahay sa lungsod ng Tagaytay. So wala kayong makikitang problema ng masyado ng informal settlements doon eh. Sa ngayon. So wala ako nakikita pang pwedeng gawin. Pero meron pa siguro, pero hindi ko iniisip ngayon eh. Well, why would we believe kung kami yung boboto sa inyo na hindi kayo magiging corrupt? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Tama pa rin po natin, former Secretary Francis Tolentino Tol. Ayan, senatorial aspirant for 2019 elections. Paano ho kami maniniwala na kung iboboto namin kayo, pagdating nyo sa Senado, hindi kayo magiging corrupt? Alam niyo po, nabanggit ko na kanina na pahapyaw yung previous record ko. It stands. Siguro sa akin ngayon, minsan iniisip ko, one term lang ako. Ayoko na. Kung sabihin, isang term lang ng pagiging senador. Sigurado yun? Tapos magtuturo Baka na. mamaya, pagdating nyo, sasabihin nyo naman, hindi, ayoko na, pero gusto pa nila. Hindi Ganyan yung mga dialogue ng mga politiko, di ba? Kung ako lang, ayoko na. Kaya lang sila, gusto pa nila. Napatunayan ko na ho yan eh. Kung ginusto kong mag-mayor uli, Pwede pa wala naman. naman hong kalaban eh. Correct. Kung ginusto kong mag-congressman ng Cavite, wala rin hong kalaban eh. So, I had some other options for 2019. Kahit sa local. So, hindi ko na even yung sa cabinet po, pinili ko pa yung mas tahimik na Na-position lang. posisyon na halos wala naman hong budget yun. So, okay lang po sa akin yung na Sino ba talaga naging kalaban ninyo sa palagay ninyo sa nakaraang eleksyon? No. At kasi nangyari sa inyo. Sino ba talaga naging kalaban nyo doon? no comment na po ako doon. Alam na ho naman ng taong bayan yun. Sige, hindi naman po siguro yung personally yung number 12. Number 12. Siguro may mga taong mas malalaki na behind sa kanya na talaga ayaw din talaga sa akin. So ano palagay ninyo ang pinaka naging instrumental sa paniniwala ninyo para mangyari kung ano man yung inyong iniisip na nangyari at natalo kayo? Paano po? Ano yung pinaka-major na instrument at nagawa yun, na nangyari yun? Hindi ko po alam eh. Oo. Dahil nung nakaraang kita nyo naman na halos ganon din yung dedikasyon natin, na doble pa. Oo. Diba ho? So, sa akin po, kasama po lahat yan sa pagsubok sa buhay. Pero ngayon kasi, kagaya niyan, automated tayo pa rin. Ang tiwala ba ninyo sa COMELEC ay buong buo? Alam niyo po, the COMELEC as an institution should be respected. COMELEC is a constitutional body which we should all support. So the participation of the voters, the citizenry, should be an essential ingredient in ensuring that we will have a fair
honest elections. We should help the COMELEC. We should help Smartmatic. We should help the system. So nasa mga Pilipino na po 'yan eh. Kung gusto po natin pawardi-wardi lang tayo. But how do we help them? Like halimbawa, you're saying that we should COMELEC should be respected. Well, should be respected. We should but participate. Are they respectful? Oh, the Smartmatic should be helped. But are they helping you as well? Siguro po Or are they helping themselves? Siguro po sa atin, siguraduhin po natin yung gaya po kayo sa media, may mga events na dapat gawin na ginagawa na. Yung pag-open po ng mga VCM devices. Yung nakaraang pagpapakita ng source code. So dapat maging vigilant po tayo eh. Kung sakali pong makakaligtaan na naman yan, baka may makalusot na naman na gano'n, nakakalungkot. That the system that we are paying for is not producing the true essence of democracy for Filipinos. So nasa sa atin na po yan eh. As a nation, dinadaanan po natin lahat yan eh. So kung pababayaan natin, ganun talaga mangyayari sa ating bansa rin. It's not for me. Ito po yung ako lang na nadaya. Yung marami pa naman hong eleksyon na darating. Marami pang eleksyon na hindi lang ako siguro involved dahil yung mga nasa local, gaya ngayon, may violence, may mga namatay na. So ito po yung mga dapat bantayan ng sambayanan. How much personal money are you willing to spend for this election? Kasi marami na akong mga nakakausap, may mga kakilala tayo, mga kaibigan tayo. Pagdating kausap nila, misis nila, dapat ito lang ang perang gagastusin mo, na pera natin. Kasi meron namang mga support from other groups and meron din namang mga funders. Ano. Kayo ba, hanggang magkano ba ang limit ninyong personal na ilalabas na inyong pera? Ito pong iniinom ko ngayon, libreng kape ito eh. Oh, libre yan. So, sa palagay ko may mga tumutulong din, may tutulong. Hindi ko na mababanggit yung gaya nung nakaraan. Exactly. Ang estimate ko po ngayon medyo bawas na po yun kasi yung exposure ko noong 2016, kinakount ko na po yun doon eh. Kinakount ko na, hindi naman po ako maituturing na bagito ng first timer dito na yun, mas magastos yun. Ang feeling ko nga parang yung bilang parang returning na rin ako kasi after 2.5 years, eto na naman. Campaign So, marami rin ho magbibigay siguro ng gaya nitong libreng kape ninyo. pero yung napag-usapan nyo ng misis mo, na pinayagan ka lang, eto lang pwede mong gastusin, personal natin pera. Yung magbibigay, no problem about that. Pero kasi, hindi natin naiiwasan, from our personal pocket, we will also spend. So, ano ang limit lang ninyo? Kasi yun ang babawiin nyo sigurado eh. Alam nyo naman yung kapasidad nyo eh. Kagaya ngayon, itong unang month na ito, bayaran to ng buwis eh. Yung correct. Unahin mo yung real estate tax mo. Tapos pagdating natin ng Marso, Abril, ito na yung income tax. So, bibigyan mo rin ng priority yon. So, yung sa akin yung tama lang. Although hindi ko ma-divulge kung ano yung Ano yung tama? X amount. Oo. Kasi ngayon pa lang, marami nang nag-spend dahil wala namang premature campaigning eh. So, pwede nang mag-ikot, pwede nang maggumastos ngayon. So, Yung billboard ko po sa EDSA, nakita nyo, product endorsement po yun eh. Oo. Yun yung mga style, di ba? Para may ibang, at least hindi ka hindi ka na mag-spend, pero may exposure ka. Kasi si Romy Mac, tinanong ko, kano ba ang willing kang spend mo sa personal mong hanggang 5 milyon lang daw siya. Sabi ko, parang mababa yata yan. Senador ang tinatakbuhan mo. Sabi nga ng misis ko, hanggang ganun lang kami. Dahil meron silang pinagpapakita. Kilala naman si Attorney Romy. So, hindi na niya kailangan magpakilala. Mas kilala ka doon. Di ba? Dahil Mas matipid sana siguro ako. mas dapat mas matipid. You're expecting mas matipid doon. Hindi, pero hindi ganoon eh. Mukhang mas malaki gagastusin ninyo sa dahil Kaya panahigop ko ng kapatid, siyempre. just the same. Ngayon hong pagtakbo ninyo na ito, ang tinitignan ba ninyo sa pag-upo ninyo dito kung sakasakaling kayo ay magiging senador, ay sa old form pa din ba tayo o you also advocate na mag-charter change tayo at magpalit tayo ng federalismo?
balikan ko yung yung sa expenses kanina. Alam mo, nakikita ko ngayon, no offense to the mainstream media, very effective ngayon ng social media, Correct. Totoo which yan. I was not which I did not utilize during the last campaign. Hindi kayo masyadong dun. nag-engage na social media. Ngayon lang na tinutuloy ko yung mas nakikita ko kasi halos lahat ganito na yung gamit, no offense to the columnist din po ako ng 2 dyaryo, 3 dyaryo ata. So, hindi ko nga alam kung may bumabasa pa nung column. Pero sa Digital na eh. Oo, nandito po lahat. So, makakabawas sa campaign expenses yun kasi halos creativity Pero mo na. bibilangin na din daw yan ng COMELEC, yung mga gagastusin dyan sa Mahirap. Hindi ko alam kung paano Exactly. na Mahirap lang. mamomonitor ito. Mahirap lang. So, dun sa pangalawang tanong niyo po, yung sakaling maluklok ay Oo. ano ang... Doon sa Senado, yung dynamics kasi natin, either ano ba dati ba tayong form or you're for the charter change o gusto niyo nang talagang mapurso ang federalism? I'm for I'm all being a former mayor. Pasensya na po kung papikit-pikit ako. Alam niyo yun ang comment sa akin kasi pagod talaga yung mata ko eh. Pag kaya napapablink ako. Baka pa na yung text mo. Hindi po. Pagkulang sa tulog. Kulang sa tulog. So, being a former local government official, I'm all out for LGU empowerment. Whether it will result in a major overhaul of the local government code, Republic Act 7160, or the evolution into a federal system of government. Come January 21, we will see what will happen with the BOL. Itong January 21, plebiscito na po ito sa Mindanao eh. So, the Bangsamoro Basic Law would be the trial balloon for federalism in the Philippines. I am for it. I am for it not just because the President is espousing it. I am for it because I believe that if we empower all the regions, if we give greater autonomy to our local government officials, yun po yung nakikita kong pagbibigay ng tunay na pagbabago. In Metro Manila alone, you'll be surprised. Nakapunta po ako sa isang barangay dito, Barangay Bagong Silang in Caloocan. It's being run professionally. Yung barangay captain, merong assistant barangay captain, 4. Sabi ko doon sa barangay captain, Kap, ilan ang barangay tanod mo rito para masigurado yung peace and order mo? 500. Ano yung income generating projects nyo rito? We are operating 8 markets. 8 yung palengke, malaki pa sa isang bayan. So yung 8 palengke, meron siyang barangay market administrators. So yung kanyang barangay hall ay baka 700 employees. So nakikita nyo, pag binigyan mo ng tamang kakayahan, tamang puwang, pondo, yung mga local government official natin will deliver and perform. If you do that in other areas, ngayon ang nangyayari, mawawalang galang na. Alam niyo po yung mga pag may disaster, kung meron mga nakikinig sa akin tiga Mindoro o Mimaropa, halimbawa po nagkaroon ng isang kalamidad sa Mindoro Oriental. Si Mayor, uutusan yung kanyang, o Vice Mayor, i-assess nga natin yung damage dito, humingi tayo ng tulong sa DSWD para makapagpadala ng bigas o dilata sa halimbawa Kalapan. Alam niyo po ba kung saan pupunta pa yung Vice Mayor o liaison officer ni Mayor? DSWD Mimaropa sa tapat po ng Rizal Park sa Paco, Manila. Tatawid pa ng Batangas, luluwas pa ng Maynila. Sasabihin ni Mayor na sira yung tulay natin, kailangan natin ng DPWH Region 4B. Nasa EDSA po yung Region 4B. DPWH, malapit sa istasyon na ito. Pag sinabi ni Mayor, kailangan natin ng tulong ng Region 4B, Department of Health, kasi kulang yung mga vaccines natin, marami nasa evacuation center dahil sa bagyo. Alam niyo po ba kung saan pupunta si Vice Mayor or City Health Officer? Sa Region 4B, Department of Health, Project for Quezon City. Pag halimbawa po humingi ng tulong si Mayor sa DILG, alam niyo po ba kung saan pupunta? Region 4B? Quezon Avenue, Quezon City. Paano na ho mangyayari sa isang mayor na nasa Mimaropa na
kailangan mag-address ng isang sitwasyon, yung mga ahensyang tutulong sa kanya, wala naman sa region niya. Pag nagkaroon ng Regional Disaster Coordinating Meeting, ang mangyayari yung meeting sa Metro Manila when the crisis situation is occurring in Mindoro. So ito po yung nakikita kong mali. Na, decades na po ito, mali na dapat ayusin. So I am for federalism. That example will amplify the need to have the major offices located in the region, within the region they are serving. Pero di ba pwede naman yan ang local government code lang ang aayusin natin? Hindi na tayo magpe-federalism? That can also be done? But to strengthen it, palagay ko, kailangan yan. Tignan mo, hindi lang, kulang pa nga ako yung sinasabi ko. Lahat na po ata sila nandito eh. Lahat na po sila nandito. Even yung nagmo-monitor ng bagyo, kung ano man lindol, yung DOST Region 4B, Diliman, Quezon City. Kung may ipa-follow up ka sa COA Region 4B, nandito rin po sa Metro. Lahat No, po. but do you believe that hinug na tayo para dyan sa federal form of government? At saka, kasi parang hindi pa, anong klase ng federal form of government ang inyong ina-advocate? Hindi pa ho. Yung kung ang tanong niyong pagkahinog ay yung may sapat na kaalaman, palagay ko kulang pa. Yung sa akin po, parang sinabi ko lang sa inyo na masarap ang lasa ng binigay niyong kape, pero hindi ko naman masabi kung paano tinimpla itong kape, ano ang laman ng kape. So kailangan sigurong Pag-aralan yun po yung mabuti. ipaliwanag sa mamamayan. Pag-aralan mabuti. And it will take some time pa. Yes. Will it happen sa palagay ninyo sa panahon ng Duterte administration? I have high hopes. Ang kailangan lang po siguro yung nagpapaliwanag ay tama yung pinapaliwanag. Death penalty, are you for it? Yes. Ito po ang remote points natin. Pinagbuhatan, Pasig City, si Romy Santiago. Magandang umaga po. Nandito po si former Chairman Tolentino na tumatakbo bilang senador. Ano po ang ibig ninyong malaman sa kanya? Good morning po, Kuya. Good morning din kay Attorney Francis Tolentino. Ako po si Romy Santiago ng Pinagbuhatan, Pasig City. Ang concern ko lang po, ano po ba sa palagay niyo ang pangunahing dapat maihanda natin ukol sa ating ina-anticipate na the big one dahil lang po ng West Valley Fault Movement upang mabawasan po ang mga casualties sa hinaharap, especially po sa Metro Manila na may poor urban planning. Salamat pa. Baka kailangan maglagay ng batas na bawal dito, 7.2. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Alam niyo po, yung Pinagbuhatan, isa po yan sa mga unang dinalaw natin nung tayo po ay MMDA. Kasi isa sa pinakamalaking barangay po ito sa Metro Manila, sa Pasig. So, sir, nakita nyo na yung mga ginawa natin noong mga nakaraang araw, yung shake drill, etc. Kahapon, kanina, may lumalagan na po mga text messages na di umano, ewan ko na alam niya to ni Yes. Daniel, na meron daw pagpupulong ang PBOL sa Clark o Subic at sinasabi malapit na lumindol at maghanda na. Huwag po kayo maniwala doon. Ang pinakamainam po sa inyo ay yung ating pinagplanuhan, sa katulong po yung inyong si Mayor Eusebio, yung inyong kapitan, ay ating ipatupad sa inyong evacuation center natin. Alam niyo po ba, minarkahan ko na po ng X yung mga lugar na tatahakin ng West Valley Fault. Hanggang Tagig po yon sa Lower Bikutan, minarkahan natin. Ibig sabihin, hindi na dapat manirahan doon, dapat umatras-atras na. Ang nakikita ko po rito, pag-iba yung paghahanda ng ating mga kababayan sa Pinagbuhatan, sa Kanyogan, at marami pang ibang lugar na tinatahak ng West Valley Fault. Nang sa ganun po, automatic na po yun. Automatic. Kung hindi po nagagawa yung shake drill uli ngayon, mawalang galang na, kayo na po siguro ang magpatupad niyan. Paano ko contact doon sa inyong mga kamag-anak? Kasi yung mga tiga-pinagbuhatan, hindi naman lahat po yan lehitimong tiga-pinagbuhatan. May mga kamag-anak kayo sa Samar, may kamag-anak kayo sa Cebu. Yung automatic na po yung communication. Kahit wala po tayong signal ng cell site, kasama ho yung panalangin siguro sa paghahanda. Nagawa na po natin yung contingency plan dyan, yung 4 quadrants. Matatandaan nyo. So, saan po ang punta ng mga tiga-pinagbuhatan? Doon po sa papunta ng east, malapit po sa inyo. Meron po tayong isang malaking bakanting lugar doon sa LRT Depot
na dapat maging evacuation center. Pero hindi naman po dapat pumigil sa inyo yan na pumunta sa ibang lugar na sa tingin niya magiging ligtas kayo. At saka siguro po, iinganyo niyo po yung inyong barangay captain at city engineer na magkaroon ng inspection ng mga gusali nang sa ganun po masigurado nating safe po yung inyong mga tinitirahan ngayon. Ayan, maraming salamat po sa inyo dyan. At sa Calamba, Laguna naman tayo pumunta. Si Jason S. Mena. O, ayan. Ano po ang may paglilingkod sa inyo para maawitan ni Attorney Francis Tolentino ang boto ninyo? Ito po ang pagkakataon. Go ahead. Ayan, teka. Medyo wala tayong boses. Oo. Yan. Patuloy din ba ang operation ito? Teka. Sandali ha. Paulit lang po kasi yung unang bahagi ay hindi pumasok yung inyong audio. Pakiulit lamang po yung inyong katanungan. Ang itatanong ko lang po kung may kinalaman ang mining doon sa nangyaring landslide sa Naga, Cebu. At kung meron man po, patuloy din ba ang operation ito? Narating ko po yung site na yon. Quarrying po yon. Matagal nang pinahihinto, subalit nagkaroon ng di umano, kausap ko si Mayor Vanessa Chong, miscommunication. Kasi yung isang opisyal ng DNR regional ay nagbigay ng sulat, liham na pwede pang ituloy. So sa ngayon po, sa pagkakaalam ko nakahinto, pero ang napakalaki nating problema dyan, saan i-relocate yung mga naninirahan doon. May eskwelahan, ang tuos po ni Mayor Chong, mahigit 4,000 yun eh. Napakalaking barangay po noon. So, nag-usap na po ang City of Naga at ang NHA tungkol doon sa paggagawa ng bahay. Pero ang problema po sa Naga, Cebu ay yung lupa kung saan po ilalagay yung mga... Malalaki po yung bahay doon. Napuntahan ko po yon. Mga bungalow pa yung mga nandoon. Nakakalungkot, maraming nasawi. Sana hindi na naulit. So magpapakita po ito, kagaya po nung nangyari sa Camarines Sur, na kalimitan po sa ating mga landslide ay naging bahagi rin yung human activity or intervention. So kung titira ka doon sa mga slope na lugar, may peligro nga. Kaya ang sinusulong ko po, lahat po sana ng kahit sa Calamba, na kahit sa Kabuyaw na malapit sa Tagaytay, magkaroon ng talagang pinatutupad na land use plan. Nang sa ganun po, hindi malagay sa peligro yung ating mga kababayan. Ayan. At Batangas naman tayo. Salamat po sa inyo dyan. Sam Martinez naman. Go ahead, Batangas, please. Magandang umaga po sa inyo. At kasama po natin si Attorney Francis Tolentino. Good morning po, Kuya, at kay former Secretary Francis. Ako po si Sam Martinez. Ang tanong ko lang po, ano po yung stand nyo sa pagbubuo ng Department of Disaster Resilience? Saan po kayo sa Batangas, sir, Mr. Martinez? Cuenca, Batangas po. Sa Cuenca. Cuenca. Suportado ko po yon. In fact, noong 2016 elections, kasama po yun sa campaign platform ko na magkaroon ng bukod na kagawaran na tututok na lang po sa mga kalamidad. Kasi po yung pangkasalukuyan nating setup, coordinating council lang po itong NDRIMC. Ad hoc lang po sila. Pag mayroon nangyaring isang kalamidad, magmi-meeting, wag na magalit sa akin yung mga nandoon, sina General Halad, magmi-meeting po sa Camp Aguinaldo, yung iba't ibang ahensya, na may iba't iba naman pong mandato. At ito po, kung bibigyan pa ako ni Kuya Daniel ng pagkakataon, alam niyo po, nagsimula po ito nung Commonwealth pa. Merong ganun ding ad hoc. Maging nung panahon po ng taghapon. Ang Japanese government po ay nagtayo rin ng isang ganung ad hoc para naman po doon sa mga air raids. Pag binobomba, merong isang disaster council din. Pero ad hoc din po yon. So tama po yung magkaroon ng isang permanenteng kagawaran na walang gagawin kung hindi tumutok dito araw-araw. May mga scientifico, may mga engineers, mga dalubhasa, pinag-aaralan nila ano ba mangyayari dito pag tinamaan itong lugar na ito, magkano ang damage sa agrikultura, magkano ang kailangan para makabangon, magkano ang kailangan para maibangon uli yung mga pabahay. Kasi kung ad hoc tayo, mangyayari uli yung nangyari sa Yolanda na hanggang sa ngayon nirereklamo yung substandard housing. Mangyayari yung mga nangyari pa kay
kay Pepang, kay Pablo, kay Sendong, kay Undoy na nagugulat ang pamahalaan. So, kung merong isang dedicated government department na walang gagawin, kung hindi na ito, day in, day out, rehearsal, palagay ko mas magiging handa tayo. Ako, pero I agree with that. Yung kasi, nagkakatulong naman ho tayo sa pagre-rescue. Ano? Nung nasa MMDA pa kayo, yung mga rescue groups. Ako, yun nga, yung isang hinahanap ko palagi. Sa dami ng mga rescue volunteers sa Limbawa, pero wala pa rin talagang sentro na kumbaga magmamando sa lahat para kundi magkakanya-kanya pa rin doon sa kasi walang kukumpas parang makita mo na magulat ka naipon lahat sa isang lugar ang daming mga pangangailangan. So kaya lang sana hindi pangarap lang 'yun ano dahil it will also need resources. Siyempre additional yung ano na 'yon. Nakapasa na po sa lower house, ngayon nata nasa Senado na. Sana magkaroon na ng katuparan ko saka. Yan, abangan ho natin yan. At magandang development siguro yan. At sa New Frontier, Iligan City naman tayo, si Ramil Morales. Magandang umaga po sa inyo dyan. Kasama natin si Attorney Francis Tolentino. Go ahead po, anong may paglilingkod? Good morning, Kuya, at sa ating bisita na si Atty. Francis Tolentino. Noong 2011, nang manalasa ang bagyong Sendong dito sa Iligan City, marami pong nawasak na mga bahay at marami din pong namatay dahil po maraming malalaking troso na gawa ng mga illegal loggers na inalod ng tubig. Ang tanong ko po, kung kayo po ay papalari na manalo, meron po ba kayong isusulong na batas o programa laban sa mga illegal loggers? Alam niyo po, tandang-tanda ko pa ho yung bagyong yon. Nandyan po ako. Ako po yung nagdala ng yung water filter station. Hila-hila ko po yun mula Cagayan de Oro para makarating sa lugar ninyo. At tandang-tanda ko pa rin, nakita ko po yung isang malaking ilog papunta sa dagat. Naglulutangan po yung mga troso dyan. So, ang nakikita ko po dyan, sir, ipatupad siguro yung tamang batas doon sa illegal logging. Ibang usapan yan. Pero napakalakas nga nung bagyong yon at kung natatandaan ko pa nga, yung City Hall ninyo, pababa, mayroong maliit na karinderya doon. Nakaharap ko yung mga balikbayan na tiga Iligan na gustong tumulong. So, yung batas natin sa illegal logging, siguro pagpapatupad po yun So, meron namang in place. Ibig Merong in sabihin, it's place. more on the execution, Implementation. implementation. Yan. So, implementasyon po. Pero sir, gusto ko maidagdag yung konsepto ng environmental justice na sinusulong ko ngayon. Pag merong ganyang kaganapan, dapat po merong managot. Sino yung nagpakalbo ng kabundukan? Dapat may makulong. Dapat mabayaran yung pamilya nung mga nasawi. Sino yung dapat magbayad? Sino yung may kasalanan? Kung ikukumpara nyo po dun sa Marinduque, nangyari noon, yung Marcoper, hanggang ngayon di pa tapos yung usapin doon. Sinusulong ko po yung konsepto ng environmental justice. Managot yung dapat managot, makulong at bayaran yung komunidad. Yan. Okay. At salamat po sa inyo dyan. Sa Singapore naman tayo, may mga kababayan tayong Pilipino na nauuna silang bumoboto pag meron tayong eleksyon. Si Raymond Reyes, magandang umaga sa inyo dyan sa Singapore. Kasama natin si Atty. Francis Tolentino. Ano po ang may paglilingkod? Good morning po Kuya, gayon din po kay Atty. Francis Tolentino. Ito po ang tanong ko. Ano po ang isang bagay na ipagiging iba ng isang Francis Tolentino sa mga senador kung sakali po na senador na kayo? Dito po sa Singapore, maganda ang public transport system. Pinopromote po nila ang mass transport kaysa sa private. Ano po ang una ninyong gagawin to solve the traffic problems in Metro Manila bilang dating MMDA chief? Ano po ang nakikita niyong solusyon kung senador na kayo? Siguro po, yung nasabi niyo na yung pagkakaiba, baka ako lang po siguro yung may mas malawak na karanasan sa naging problema ng Metro Manila, lalong-lalo na sa transportation. Gusto kong ibahagi sa iyo at sa mga kaibigan natin sa Singapore na kung matutuloy, January 11 yung groundbreaking ng kauna-unahang subway sa Metro Manila. 14 kilometers lang ito. Ngayon ay January 9, so 2 days na lang. Pero kung ikukumpara sa Singapore, talaga malayo na yung narating ninyo. Kung ikukumpara sa Singapore, talaga mapapaluwag yung traffic sa EDSA dahil meron kayong
tax dyan pagpapasok sa city dito. Mahirapan tayong ipatupad yan. Kaya yun sa Singapore, pareho yan sa London. Sa akin, sa ngayon, na naiisip ko, baka ngayon mo lang marinig ito, kung i-abolish natin yung road board, kalahati ng pondo ng road board, gawin nating Railways Board Fund. Ibig sabihin, yung kakulangan natin sa Riles mula Tutuban hanggang Los Baños, Tutuban hanggang Clark, maging yung subway natin, kunin natin sa road board. Kasi road din naman yung Riles eh. So, para ma-improve yung ating mass transport system, totally abolish na yung road board, kalahati nun, ibigay natin para sa rails. Matuloy yung Mindanao Railways, matuloy yung railway sa Cebu na dating meron na, at lalong-lalo na yung subway dito sa Metro Manila. Yun yung naiisip ko ngayon na habang nag-uusap tayo. Ayun. Okay, maraming salamat sa inyo dyan sa Singapore. At sa Toronto, Canada naman tayo, Chairman, si Madel Alvarez Garcia. Magandang umaga sa inyo dyan. Hapon na pala dyan sa Canada. Ano pong may paglilingkod? Andito po si Attorney Francis. Good morning po, Kuya. Good morning, Attorney Francis. Kung pala rin po kayo na manalo bilang isang senador, ano ang mga nakikita niyong pwedeng gawin para hindi na naisin ng ating mga kababayan na mga ibang bansa, lalo na po sa Middle East, na maraming kaso ng kababayan po nating naaabuso ng kanilang mga amo? Alam niyo, matagal-tagal pa ho sigurong marating natin yung antas na wala nang aalis sa ating bansa. Dahil siyempre iba ho yung oportunidad sa Middle East, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Seoul, Korea at marami pang ibang lugar. Mapalakas natin yung manufacturing sector na isang pangarap pero dapat maabot natin yan, mabawasan natin yung ating pag-i-import, mapalakas natin yung ating mga export processing zone. Pero sa akin, ang sinusulong ko ngayon, Kuya Daniel, bukod dun sa export processing zone na marami na tayo sa Laguna, sa Cavite at ibang lugar, maging sa Cebu, ang iniisip ko ngayon, palakasin yung agrikultura sa pamamagitan ng isang agricultural processing zone. Kayo pong nasa Canada, gusto nyo makatikim lagi kayo ng dried mango. Di ba? Ang ganda ng produkto ng dried mango. Isa lang yun sa mga produkto natin na naproseso, masarap. Yung ating virgin coconut oil, napakasarap, export quality. Kung magkaroon po tayo ng isang zone na walang ginagawa kung hindi mag-isip, mag-produce, mag-manufacture, mag-process ng ating mga agricultural products na pwedeng ilabas at gamitin sa ibang bansa. Yung kakao natin, kine-claim na ng Malaysia, sila sa kanila galing. Pero wala namang kakao plant sa Malaysia. Ang kakao natin galing lang ng South Cotabato, yung ginagamit nila. Kung mapapalakas po natin yon, mababawasan po yung mga ibang bansa para magtrabaho. Mababawasan po yung gusto magtrabaho sa Hong Kong at magtatrabaho na lang sa sariling lugar. Pangarap po yon, medyo matagal, pero kayang simulan po siguro sa isang appropriate legislative measure na ipatupad po yung ganyan. Na kung saan, yung sobrang pondo ng gobyerno, magbigay tayo ng tax incentives, doon na lang sa agricultural processing zone muna i-imbak at gamitin. Yan. Okay. So, mga taga-Canada, maraming salamat po sa inyo. Sa ating Facebook reactions, may nag-like na 301, may nag-149 na nag-love, may na-4 na natawa, may nag-wow na 11, may isang nalungkot. Kaya siya nalungkot. Palagay ko, Nadaya. nadalin ng nadaya din. At may 3 nagalit. Palagay ko, na-traffic yan dati. Well, maraming salamat po, Chairman Tolentino, and we do hope na yung inyong magiging journey papunta dyan sa Senado ay maging maayos. At meron po tayo ditong kultura sa ating programa, yung ating Complete Me. Ayan. Pakibasa lang po yan at kumpletohin nyo na lang po. Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinangangako ko na ako po ay maglilingkod ng tapat sa sambayanan. Ako po si Francis Tolentino. Iyon. Maraming salamat po. For being with us. Good luck, sir. Good luck po. Former Presidential Advisor on Political Affairs and Senatorial Aspirant for 2019 elections, Attorney Francis Tolentino. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon!